Hello again everyone, this is again Scuba Driver. Pag-usapan natin ngayon is ano ba yung mga pwedeng add-on sa ating mga half-face 6000 series respirator. Alam naman natin na mga respirator, almost lahat ng klase ng respirator is may tinatawag na exhaust valve. So, ang advantage ng mga respirator pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon natin na may pandemic is hindi tayo may infect. In short, hindi tayo mahahawa dahil sa mga filter, dahil sealed siya sa muka. Isa lang ang problema sa mga respirator. Ang mga exhaust valve nito is open. In short, pag nag-exhale tayo, yung hangin na nilalabas natin or mga droplets natin is freely siyang lumalabas. Ibig sabihin, hindi ka mahahawa. Pero kung ikaw ay asymptomatic or hindi mo alam na meron ka pala, pwede kang makahawa. So ngayon, ano ba ang mga setup na pwede nating gawin para maging two-way filtration ang ating mga respirator? Bali, eto, tingnan nyo. Bali yun guys. Paano ba natin sisetapan ang mga respirator natin para magkaroon tayo ng extra protection, at the same time protektahan din natin yung mga tao sa paligid natin when it comes to sa exhaust filter natin. Meron tayong video regarding here na ang exhaust valve tinatakpan natin ng surgical dyan, tapos ibalik natin para may filter ang ating exhaust valve, which is mapapanood nyo yun sa ating previous videos. Ngayon, paano naman pag mga ganito? Maraming way para malagyan ng exhaust valve ang ating respirator. Meron tayong mga tinatawag na 3D print na mga respirator na which is, kung makikita nyo. So ngayon, paano ba natin isi-set up ang ating mga exhaust filter? Diba parang magic lang? So yan guys, kung mapapansin nyo mabuti, ang itsura ng exhaust filter natin is yan, 'di ba? Tapos meron siyang lock na ganito, which is magagamit natin para ma-seal kung ano man yung cover natin. Marami tayong pwedeng cover, pwedeng surgical mask, pwedeng N95 mask, 'di ba? As long as filtered siya, 'di ba? Ika-cut out niyo siya, then lalagyan natin. Kailangan sobra siya para malak siya, kasi kailangan maipit siya dyan para mag-seal. Kung mapapansin nyo, nag-seal siya, paikot. Ayan. So ngayon, seal na yung filter natin. Tapos pwede na natin siyang ilagay sa ating exhaust valve. Kung mapapansin nyo, may ngipin siya rito na which is yun yung kumakapit. Ilalagay natin siya dyan. Ganyan yung itsura niya. So ngayon, pwede rin yung mga exhaust valve. Kung naalala nyo ang ating non-branded na which is mas mura, is same siya ng design ng original na 3M. So ibig sabihin, ang exhaust filter natin is pwede sa kanya. Ganyan guys. So ayun, meron din tayong exhaust filter sa sa 7000 series. Meron din tayong exhaust filter para rito. Ang itsura ng exhaust filter natin dyan, dahil ganyan yung itsura niya, is ganito. Nilagyan ko na siya, pero buksan ulit natin para mapakita sa inyo. Ayan siya.
So, ganito yung itsura ng lock nya. Bali, yun yung kaagat sa ilalim tsaka sa bibig nya. So, ayan guys. Ganyan yung itsura nya pag nilagyan natin ng exhaust valve. Normally, pababa kasi yung labas ng hangin nya. Kaya, yung exhaust valve nya nandun sa baba. So ayan, ito yung exhaust valve ng mga 7000 series. Ang sumunod naman natin pag-uusapan is about sa mga cover na pwede sa ating mga 6000 series na filter. So tulad ng mga exhaust valve natin, available din ng iba-ibang color para rito. Para partner siya sa ating exhaust cover. So paano ba natin ilalagay ang mga filter na ganito ang mga exhaust na ganito sa ating retainer? So ayun guys, kung ilalagay natin siya rito, kung titignan mo mabuti, meron siyang lock, taas at saka baba, yun yung ipapasok natin dito. So once na nakapasok na siya sa taas, itulak nyo ito pababa para pumasok naman yun sa baba. Yan. So, pasok na siya. Ganun lang yung gawin natin. Once na nag-lock na yung dalawa dyan, okay na siya. So ngayon guys, ang tamang paglalagay ng cotton pads sa ating filter is, yung iba ito ang hinaharap, pero kung mababasa mabuti nakalagay na mask side, so itong side na to ang dapat na nakaharap rito. At kung gagawin natin is nakalagay siya dyan bago natin ilagay, mahihirapan tayo kasi minsan naiipit yung cotton sa gilid. Kaya pinaka best way, ang proper way ng paglalagay nito kasama ang retainer is ilalagay na natin tong pad sa retainer. Ayan. Tapos tsaka natin ilalagay sa filter. Meron siyang seal sa gilid na maglalak siya. Then pag-lock na siya, so ayan guys, ganyan na magiging itsura niya. So ngayon, pag nilagay natin siya, ayan siya guys. May cover din ang exhaust natin. Protected ang mga tao sa paligid natin. Ibig sabihin, kung asymptomatic ka man, bumahin ka man or what, hindi ka makakahawa kasi nakakontain mo siya sa loob. So, ganito gawing two-way filtration ng ating respirator. Kasi normally, pag wala itong exhaust cover, one-way filtration lang siya. So, ganyan po siya guys. So, normally, yung mga ganito, syempre, pag humihinga tayo, dito lumalabas yung sweat natin or what, siguro time by time, every a week or every 2 weeks, palitan natin yung pads nya. Kasi syempre, dyan lumalabas yung mga hangin na ini-exhale natin, may mga kasamang laway yun or what, pag tumagal yan dyan, mangangamoy yan. Then, ang mga cotton pads natin, is normally 2 to 3 weeks siya papalitan. Tapos ang filter natin, ang palatandaan pagpalitan na yung filter natin is nahihirapan na tayo huminga. So, ganun siya guys. Pero, kung hindi naman tayo masyadong exposed,
kung gagamitin lang natin siya every other day, siguro tatagal naman ng 1 month tong mga ganitong cotton pads natin. Pero kasi ito yung disposable sa kanya, pero dahil nga nilagyan natin ng cover, is mas tatagal yung buhay ng ating cotton pads. So mostly sa mga 3M, sinasabi sa mga training nila, sa mga demonstration nila, pag nahihirapan na tayo huminga sa mga filter natin, that's the time na palitin na yung filter natin. Pero mostly 3 to 4 months, pag gamit mo siya palagi, nafi-filter kasi yung mga contaminants dyan, naiipon hanggang sa mabara na, hanggang sa hindi na tayo makahinga. So nakadepende pa rin kung paano mo siya gamitin at kung gaano katagal mo siya ginagamit. So ngayon guys, meron din tayong tinatawag na intake na cover tulad nito. Ganyan. Ganito ang itsura niya. Ayan. So alternative siya kung sakaling gusto mong ayaw mong gumastos ng mga filter, pwedeng ganito yung gamitin natin. Same ng scenario, lalagyan natin siya ng KN95. Tapos ikutin natin. So ngayon, may indicator siya, doon mo ilalagay sa maliit na part. Ayan. Ikot natin. So ayan guys, 'di ba? Ganito ang magiging itsura niya pag meron ng pad. So ngayon, kung lalagyan mo siya ng exhaust cover, so mas magaan siya, pero palitin yung mga pads na ilalagay natin sa kanya. Pero kung gusto mong hindi masyadong sagabal sa mukha mo yung filter na ginagamit mo, pwede na yung ganito. So yun guys, ito yung MSA na respirator. Meron siyang seal kasi pag ihilahin mo siya rito, ilalak mo siya. So nandito sa niya, pag titignan natin yung loob, ganyan siya. So ngayon, para sa akin guys, ang filter ng MSA is ganito. Ngayon wala kang mapipiling fake nito. Tsaka bicolor na yan yung mga kaya niyang i-filter. Kaya almost all, sa lahat ng klase ng sitwasyon, pa nuclear man yan or what, ito yung pinaka best sa lahat ng klase ng chemicals tsaka mga harmful contaminants sa ating katawan. Ito yung pinaka best na filter. Ang problema, ganito klaseng filter is napakamahal. So tapos magagamit lang siya sa mga ganitong klaseng lock. Unlike ng lock ng mga 3M, maliit siya. Kaya kung i-compare mo siya, mas malaki siya. Meaning, mas makakahinga tayo ng maayos. Pero yung mga filter niya, para lang sa kanya. Hindi pwede sa ibang brand. So, ganyan. So, ngayon, in most cases, itong filter nito, tatago siya talaga ng mga 6 months dahil sa dami ng filtration niya at iba-ibang capability niya para i-filtrate ang mga contaminants. So, ayan. Para maging light lang siya, kung mga malapitan lang yung mga pupuntahan mo, pwede mo siyang magamit. So, balik tayo rito guys. Diba? What if naman ang filter natin isang tinatawag na yung mga 2000 series o mga ganito, 'di ba? Ang nangyayari kasi yung mga ganitong klaseng filter natin, nagiging disposable siya dahil nga exposed siya masyado sa labas, sa contaminants. So ngayon meron din tayong tinatawag na splash guard. Ganito yung itsura niya.
So, from the word splash is napiprevent niya na ma-expose directly sa mga contaminants ng ating filter para ma-prolong yung lifespan niya. 'Di ba? Ang mga ganitong klaseng filter kasi normally week per week or minsan pagkagamit disposable na. So napakagastos. So ngayon may mga ganito tayo na splash guard. Ayun yung tsura niya sa loob. Ang magiging airflow mo dyan is ayan. Yan yung magiging airflow mo sa gilid. So dahil ano siya, nagbablock niya minsan yung mga pag may pumapasok, hindi siya direktang pumapasok sa pad dahil nasasala siya dyan. So ngayon, paano natin siya gagamitin? Papasok lang natin yung pad. Tsaka natin siya ilalak. Ganyan. So ganyan magiging itsura niya. Tsaka natin ilalagay ang cover. Kung mapapansin nyo, may mga gap. Ayan siya, may mga gap siya. So, dito may mga maliliit siyang lock tulad nito. Papasok mo lang siya ron sa gap. So, ganyan na magiging itsura ng respirator natin pag meron na siyang splash guard. Nakita natin kung ano yung mga pwede natin gawin na additional setup sa mga respirator natin. Sana may mga natutunan kayo. At the same time, ay yung mga ganitong mga 3D print, pwede kayong maka-order sa amin ito. Na mga lahat ng klase ng respirator na nakita nyo, available din. Yung mga ganitong klaseng filter naman, tinatawag nila naman tong medical grade kasi nga, hindi na siya exposed. At the same time, pag sinara mo, sealed siya talaga. So, hindi mo na kailangan ng mga ganitong setup para coveran kasi ito mismo P100 particulate. Ito mismo ano na siya. Talagang nakaka-filter na ng mga contaminants. Ayun guys. Sana may natutunan kayo. Ayun guys, regarding sa mga filter, what if naman wala tayong mga ganitong retainer. Ano ba yung best way na gawin natin if ever wala tayong mga ganitong klaseng retainer at para hindi palitin ang ating mga. So guys, paano naman pagka wala tayong mga ganitong accessories, wala tayong mga ganitong klaseng filters? Ano ba yung mga pwede nating gawin pagka kung sakaling nasa lugar tayo na hindi accessible or wala tayong mga ganyang klaseng add-on? Normally, meron tayong mga ganitong footpad na sinusuot. Actually, nakadesign siya talaga para sa paa. Pero, yun nga, PPE din po siya para maprotektahan yung foot side natin. 'Di ba? So, kung hindi accessible yung mga ganong klaseng setup, nire-recommend din na may mga doktor din na nagre-recommend na pwedeng ganito yung pang-cover. Pero dinadagdagan nila ng additional layer pa. So ngayon, lalagay mo siya dyan sa kabila at i-extend natin hanggang sa kabila. So, ganyan. So, yung iba, dinadamihan yan, dinodoble, para sure ball, walang pumasok na contamination. So, ayan guys. Ganyan yung ginagawa ng iba para hindi sila mag-disinfect palagi ng kanilang mga respirator. So, pagkagamit, hugas ng kamay,
tatanggal ng respirator, ito lang yung i-remove nila para ang mga unit is hindi contaminated. So, depende naman kung saan ka magiging komportable. Pero, as usual, importante pa rin na kahit anong gamitin mo is make sure na sealed sa mukha mo. At the same time, yung filter na ginagamit natin is hindi expired at nakakahinga tayo ng maayos. May mga test tayo na pwedeng gawin dyan, like tignan mo kung hydrophobic ba siya, pataka mo ng tubig, kailangan hindi siya na-absorb ng tubig, 'di ba? So sa mga next video natin, pag-uusapan pa natin ang mga klase ng filter. So yun guys, I hope may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like nyo na rin yung video na to, and kung may natutunan kayo, i-share nyo na rin para makatulong sa mga kapwa natin, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, kailangan maingat tayo at stricto tayo sa mga gagamitin nating mga personal protective equipment para na rin sa ikakaligtas natin at sa ikakaligtas ng mga tao sa paligid natin. With that guys, thank you for watching. I hope you enjoyed this video.